Mapapasana all ka talaga. Once nakita nyo kung gaano kababa yung interest ng loan na ino-offer ng product na to, guys. Registered and monitored by Bangko Sentral ng Pilipinas. Wala nang mas legit pa, guys. So if you want to know more about Maya personal loans na kung mapapasana all ka talaga, guys, just keep watching. Welcome back to my channel. Magsimula tayo sa disclaimer bago ko makalibutang sabihin yan that this video is not sponsored actually. Magpaparinig ako sa Maya, guys. Kaya for today's video, pag-usapan natin si Maya personal loan. Maya naman. So for today's video, yung nga si personal loan nga ni Maya. Legit siya, guys. Maya is a digital bank na nagsimula siya as an e-wallet. Siyempre, okay siyang gamitin kasi so far, happy din ako sa kanyang Maya credit. Itong si Maya personal loan, dati na akong gumawa ng video na yan, but during that time, nasa beta stage pa rin siya. So marami na sa inyo nagsabi na meron na daw personal loan at mapapasana all ka talaga. Kaya nga, napasilip din ako sa Maya, ako mga guys, para makita ko kung pwede na rin ako mag-personal loan. Beka naman, di ba? So, ayun nga guys, ano ba yung mai-expect mo dito sa kay Maya personal loan? Interest as low as 77 per month add-on rate and up to 24 months per depende yan kay system, of course. Sa 1.4 monthly po siya kung sakali mag-take ka nito. And hassle-free payments kasi syempre through the Maya app na rin, ano? So, ayun nga guys, kung meron pong tab dyan. So, up to 250,000 po yung pwede niyang ipautang. Installment po siya ha, hindi siya pa 7 days lang. At instant mo siyang matatanggap. That is, kung approve ka. So, yun nga, pag login mo sa Maya account mo, syempre, I think, aware na kayo niyan, punta ka lang dun sa loans. At makikita mo yung borrow up to 250,000 instantly. Kasi matatanggap mo siya kaagad sa Maya wallet mo kung sakaling ma-approve ka. So, i-click mo lang yung apply now at lalabas yung kanyang overview. Get your loan in an instant. Ilang beses kung kailangan sabihin yun. Easy loan management kasi it's transparent. Everything is in the app. No guesswork here. Flexible monthly payments. Oh wow, di ba? Maganda pa ganon. So, pag nag-click ka ng apply now, lalabas tong kanyang data privacy. Papaalam niya sa inyo kung paano niya i-handle yung personal information mo. And meron siyang pa-survey. Meron mga options dyan. Di bang may none of your business? Nasa inyo na kung yung pipiliin mo. Meron pong others, pero mas maganda na specific, di ba? For example, personal emergency, and then just click continue. Pag-click mo naman ng continue, or pwede mo rin sabihin debt consolidation, meaning maglo-loan ka para pambayad mo sa lahat ng iba't ibang mga utang mo here and there, para iisa na lang yung babayaran mo. Yun yung debt consolidation. So, click continue, at mayroon pong calculator. So, nasa as low as 15,000 and as high as 250. But that is just indicative lang yung calculator na yan para may idea ka lang magkano yung magiging monthly mo. And of course, nasa kay system pa rin na malay mo, pwede kanyang i-approve ng mas higher amount or lower than what you're asking for. Depende po yan kay system kasi Maya, being a legit entity, meron po siyang access sa ating credit history. So, dapat mabait ka kung gusto mo pa-loan ka niya. Anyway, so ayun guys, syempre, hindi ko naman kailangan yung 250, but para may idea lang kayo, yung 250 na yan, if you're going to pay it in 24 months, so yung babayaran mo every month is 12,336 per month. Medyo mabigat din yung 12,000, so only borrow what you can handle. Kung ano lang yung kailangan. So sa akin, sabi ko, try lang naman to. So I went with 15,000 pesos. And 6 months, syempre mas mababa yung term yung gusto ko kasi para makaulit, diba? Anyway, so yun, sa 50,000 and then 6 months, 2,623.92. And then when I click continue, yun guys, may other information siyang ipapacheck sa'yo. So usually yung mag-a-appear na information na to is andun na kung nag-apply ka ng Maya credit, kung nag-verify ka ng account mo sa Maya. But just to be safe, i-review mo lang na tama yung lahat ng info mo dyan. Papa-fill out na yung job title, enter your company or business name. Buti na lang yung TIN is optional. Pero guys, kung meron kayong opportunity kumuha ng TIN or tax identification number, you will need that in the future kung maglo-loan kayo sa mga bangko. So, kumuha na kayong TIN. Buti na lang dito, optional pa siya. Usually kasi pag bangko, hinihingi talaga yan. Income information na to, and just fill it out. Ito yung mga categories na pwede mong pagpilian under job title. And then just click next. Update your personal information if you need to. Andito po yung email address. Just make sure na tama po yan. Your gender, your marital status. Baka
Just make sure that all the information are still correct or accurate. So, ayun mga best, you'll be given the chance to review all your answers before you can click submit. And magte-text po si Maya na, "Hi, your Maya personal loan application is being processed." Ang bilis ng decision yung mga best, ayon sa akin. Kaya kung hindi pa kayo pwede sa Maya personal loan, huwag kayo mag-alala, parehas tayo. Back naman dyan, Maya, ma-approve ako. Kasi nung last time, nagparinig ako guys sa Maya Credit. And then 1 week after lang, may Maya Credit ako agad. Ngayon naman, sana after 1 week makapag Maya loan din ako. But always, always, always remember guys, that entities like this, Maya, which is the digital bank, or legit loan companies have access to our information as a borrower. So, meron po silang access sa ating credit history. Yung credit history natin, yung behavior natin as a borrower, for example, masyadong tayong maraming utang, kahit na maganda yung credit history natin, nagbabayad tayo on time, pero kung masyado naman marami yung ating utang, that can also be a cause na hindi ka ma-approve. So, be very careful kung saan kayo nag-uutang, be mindful kung kamusta yung utang nyo. So ideally, utang should not be more than 30% of your monthly income. Ako saan ko nakuha yun? I think sa mga bangko yan eh. So basta bangko guys, medyo strict po sila. So just be aware kung okay ba o hindi yung credit history natin. Pag hindi ka ma-approve, so maybe the institution found something na medyo hindi ka nais-nais para sa kanila, or it can also be a location issue, depende. Alam nyo, may ibang mga banks dyan, like Uno. So, please naman. But anyways, sana naman Maya personal loan. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. Silipin nyo na yung Maya nyo, update if you need to, make sure that all your information, especially yung ID nyo, is still updated. And make sure, hindi kayo pasaway sa iba yung mga utang. Imagine, mapapasana all ka na lang talaga sa baba ng interest niya. Saan ka pa makakahanap ng loan app na pwede mo applyan sa phone mo? Instant po pang matatanggap kasi may ibang bangko personal loan to 2 to 3 business days or months bago mo matanggap ha. At ang dami pang kailangan na i-accomplish na forms. Eto dito lahat. Yun nga lang kung approve ka o hindi. So, Maya naman huwag ka naman ganyan. So guys, kung hindi pa kayo subscribe sa akin channel, make sure you're subscribed because we dissect mga loan apps kung okay ba sila o hindi. Okay si Maya personal loan, yun nga hindi siya okay para sa akin. Okay siya pag pinautang niya na ako. Okay lang yan. Joke lang yan guys. I make sure na alam nyo yung dapat nyo malaman about a loan app. Na meron kayong tamang expectations sa mga lokong to. That is all for today. Kung meron kayong gustong i-suggest na mga utangan na silipin, let me know in the comment section below. All comments are welcome. I will see you on my next vlog. Bye!